Tune-up game pa lamang, NBA player na ang kakaharapin ng Gilas Pilipinas. Ibinida naman ni Ms. Erica T ang gustong mangyari ni Coach Tim Cone sa practice ng pambansang koponan. May pahayag din siya tungkol sa pagdating ni Justin Brownlee sa Pilipinas mula sa Indonesia at ang kasalukuyang lagay ni Porzingis matapos na nangyari sa NBA Finals. Makakasama ba siya sa hanay ng Latvia? Tututukan po natin ang lahat ng yan, pero bago yan, hihingi po tayo ng isang subscription sa lahat ng dumadaan sa ating munting channel kung nagugustuhan nyo ang ating palabas. Kung medyo mabigat ang subscription, siguro kahit isang like at isang share na lang po yan. Okay na po ako dyan. Maraming salamat. Bago patuloy ang makaharap ng Gilas Pilipinas si Porzingis, si Bertans, si Bitadze at Mamo Kilasvili mula sa mga koponan ng Latvia at Georgia, nakatakda munang makasagupa ng pambansang koponan ang grupo ni San Antonio Spurs power forward Jeremy Sohan. Narito ang kumpirmasyon ng balita. Tutukan po natin ang report ng Basket News sa basketnews.com. Maglalaro ang Poland ng ilang friendly games bago ang Olympic qualifying tournament sa Valencia, Spain. Ang power forward ng San Antonio Spurs na si Jeremy Sohan ay nangunguna sa listahan kasama si Maciej Ponitka ng Partizan Mozart Bet Belgrade at Alexander Balcerowski ng Panathinaikos Aktor Athens. Okay, so bago makasagupa ng Gilas Pilipinas ang grupo ni Porzingis at Bertans ng Latvia, ganun din ang grupo ni Bitadze at Mamo Kilasvili. Sakaling kasama talaga sa lineup si Mamo Kilasvili dito sa Georgia, sasagupain muna nila ang grupo ni San Antonio Spurs power forward Jeremy Sohan. Eto, tune up pa lang to guys, pero makikita mo talaga na malaki na yung mga pangalan na babanggain nila dyan. So magandang experience yon kasi mahalaga yung familiarity, di ba? And of course, yung tibay ng loob once na naandun na sila sa Olympic qualifying tournament kung kaharap na nila yung Latvia at ang Georgia. So sigurado tayo malaki yung ibibigay na karanasan ng tune-up match ng Poland. Bakit natin nasabi yan? Tingnan nyo ha, bago sila pumunta sa OQT Spain, may tune-up na din sila sa Greece or yung Poland dito sa Greece. Tapos nung Greece, lalabanan nila yung Croatia. Hindi pa natatapos dyan ha, haharapin din nila yung Brazil. Matapos ang Brazil, kalaban naman nila yung New Zealand. Tayo sa huli na tayo, meaning sobrang laki na ng pinagdaanan ng Poland. So yung experience ng Poland sa mga tune-up games na dinaanan nila, ia-apply nila yan sa Gilas versus Gilas, di ba? So ano effect nun sa grupo ni Coach Tim Cone? Mapupuwersa silang maglabas ng matinding performance para tapatan ng Poland na pangungunahan ni Jeremy Sohan. At ang resulta, magbe-benefit ang Gilas Pilipinas doon. Malaking impact sa atin nun. Bago patuloy ang mangyari ang tune-up game ng Gilas at Poland na gaganapin sa June 29 at kasalukuyang sold out na ang ticket sa bakbakan, naglabas si Ms. Erica T ng pahayag tungkol sa kagustuhan umano ni Coach Tim Cone para sa koponan. Ano ang pasabog ni Ms. Erica T? Tutukan natin ang report ni Ivan Suing sa Daily Tribune. Binigyan din ni Ms. Erica T na nais ni Gilas Coach Tim Cone na makabuo ng mas solidong paghahanda para ihatid ang mga Pinoy sa kanilang unang Olympic appearance mula noong 1972 Summer Games sa Munich. Malinaw naman yung report ni Ivan Suing, di ba? Gusto ni Coach Tim Cone na makapaganda ng maayos para sa nalalapit na Olympic qualifying tournament. Meaning, gusto niya na mabigyan talaga ng matinding atensyon ng preparation ng pambansang koponan na mula noong 1972, hindi na tayo muling nakapasok sa Olympics. Kung tutuusin at kung titingnan nating mabuti, ang laki ng pressure sa balikat ng lahat ng kasama sa hanay. Mula sa coaching staff hanggang sa mga players. 52 years na tayong wala sa competition. Wala tayo sa Olympics. Tapos ngayon, yung mga kalaban ng Gilas, matitigas pa sila, di ba? Mga matatangkad and of course athletic. Bukod dyan, may mga NBA players silang ipaparada na magbibigay ng sobrang bentahe sa laban para sa kanila. Bakit bentahe sa laban? Kasi magagamit nila yung experience nila dito sa NBA once na sumalang na sila dito sa Olympic qualifying tournament. So butas talaga ng karayong papasukin dito ng Gilas para mabura yung 52 years na tagtuyot ng bansang Pilipinas dito sa Olympics. Habang binigyan din ni Ms. Erica D na gusto umano ni Coach Tim Cone ng isang matinding preparation para sa Gilas Pilipinas, naungkat naman sa report ang tungkol sa pagbabalik ni Justin Brownlee sa bansa para samahan ng lahat sa paghahanda. Tanong, kailan nga ba siya makakauwi ng Pilipinas mula sa Indonesia? Tutukan natin ang pahayag ni Ms. Erica T sa report ni Ivan Suing ng Daily Tribune. Magsisimula tayo sa ika-21. Hindi pa sigurado sa ticket ni Justin Brownlee papuntang Manila. Dapat andito silang lahat sa 21st
Okay, so medyo malabo pa yung ticket ni Justin papuntang Manila. Base po yan kami sa Eric Adia. Pero sigurado tayo na ginagawa nila yung lahat para ayusin ang issue tungkol dyan, di ba? Hindi sila tsak papayag madelay yung ilan sa ating mga players. Lahat kasi sila key players natin. So kailangan present sila doon once na nagsimula na yung training. Ilang araw lang yon, tapos tutulak na sila patungo ng Europe para sa dalawang tune-up games. Napansin nyo ba yung sinabi ni Ms. Erica D? Yung dapat andito silang lahat sa 21? Ibig sabihin, ganun ka-strict sila ngayon sa preparation. Kailangan on time. Kailangan andyan lahat kasi wala nang bukas to. Yung halos 10 araw na preparation kasama yung tune-up games, kung tutuusin kulang pa talaga yon. Pero yun lang talaga yung time na available sila lahat kasi meron pa tayong PBA. Sa kasalukuyan ay nasa peak ng kanyang kondisyon si Justin Brownlee kumpara ng mga nagdaang ilang linggo kung saan kinailangan niyang magpahinga bunga ng tinamong minor injury. At dahil injury ang usapan, hinalang posibleng hindi makasama sa hanay ng Latvia si Kristaps Porzingis bunga na nangyari sa Game 2 ng NBA Finals. Tanong, ano na nga bang lagay ni Porzingis sa kasalukuyan? Tutukan natin sinabi niya sa report ni Justin Wimbis ng CBS Sports. Mabuti yung pakiramdam ko, palagay ko hindi ito seryoso. Pero tingnan natin hanggang bukas, malaman natin. Pero okay lahat magiging okay lang ako dyan. Okay, so good news pa rin po yun. Hindi man sa party natin, at least dun sa party ni Porzingis at ng Latvia, di ba? Hindi siya injured or hindi seryoso yung nangyari sa kanya sa laban ng Mavs at Celtics dito sa NBA Finals kung saan 2-0 na po sila doon. Mas maganda kasi kung walang injury or yung kumpleto sila para sakali na talunin natin sila doon, mas mabigat yun, di ba? Mas malaking impact nun. Yung sinabi ni Porzingis, actually guys, sinabi niya yan matapos ang laban sa NBA. Sa ngayon, wala pa tayong makitang update kung ano ba talaga yung lagay niya. Pero katulad ng sinabi natin, mas maganda kung okay na okay siya dun para makasama ng kanyang kupunan sa OQT kasi handa naman ang Gilas Pilipinas sa bakbakan So guys, maraming salamat.